Itaas pang ating mga kamay, may mahal, tayo po'y magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. There is Heavenly Father, our dearest Jesus, hallelujah, through the leading prayers of your end-time prophet of God, our beloved evangelist, Pastor Willie Almeida. I beseech you, Lord, hallelujah, open the understanding of our beloved brethren, touch the heart of God, anoint the word, Lord Jesus, hallelujah, and give me wisdom and knowledge to impart your glorious gospel, hallelujah, and in your holy mighty name, in Jesus' name, demons of unbelief and doubts, cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Linis Almeida. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, to our beloved brethren here in Enrile, Cagayan Outstation, pinagpala po tayo, minamahal. Parang marami po tayong mga bisita ngayon. Amen. Mayroong galing Manila, mayroong galing Tabuk, no? Galing Rizal, Solana, Tuwao, may Tuwao ba? Tugigaraw, talagang international tong Enrile. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. At saka, nag-live na tayo ngayon. Mapapanood tayo ng ating mga minamahal mga kababayan, beloved brethren, throughout the country and throughout the whole world. Sa sunod siguro, doon na makikita nila sa sariling page ng Enrile, GMCIM Enrile Outstation. As of now, mapapanood po nyo sa GMCIM Kawayan, no? Live. At coming na pala yung ating church anniversary dito, pangatlong taon. Kung hindi ako nagkamali, we started 2020 during the pandemic time, doon pa sa bahay ng ating beloved brother Orlando Castillo. Nandito ba siya ngayon? Mayroon po siyang naramdaman, minumahal. Pag-pray natin yung kanyang arthritis. Talaga naman ang mahal na Panginoon ay Diyos na naghihimala. Pag tayo po minumahal ay ginagamit ng mahal na Panginoon, kumikilos din ang kaaway. Amen. So, sabi nga ng Bible, if God be for us, who can be against us? So, hahadlangan man tayo, aatakihin yung ating physical, walang magagawa ang kaaway. Sabi ng Bible, kahit si Satanas, wala siyang kapangyarihan na kunin ka sa kamay ng Diyos. Nasa kamay na tayo ng mahal na Panginoon. So, hindi po natin maiwasan, minamahal, mayroon talagang gera, no? I am not referring to gera sa Israel at saka sa Gaza. Yan po yung karnal na gera yan. Mayroon din pong tinatawag na spiritual war, no? At itong spiritual war na to, or battle of life, ay nasa loob natin. No? Ang bawat isa sa atin ay mayroon pong nangyayaring gera. Amen. So, sabi dito, sa Romans chapter 7 verse 23, an inward
battle or spiritual battle. Inward. Nasa iyo yan. So, yan ang dahilan kung bakit, minamahal, bumabalik kuminsan yung ating sakit. No? Gusto mo nang kalimutan, maya-maya, maalala mo na naman. No? Kinas out mo na at nakalimutan mo na. Bigla na namang lilitaw na naman sa isip mo. At ma-high blood ka naman, maiinis ka, madiscourage ka. So, sa 7:23 ng Roma, ito po ang nakasulat. Basahin po natin. Dito po sa mga Roma, mga taga-Roma, Kapitulo 7, talatay 23. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So, hindi lang pala yung Israel at saka Israeli at saka Palestinian ang nagigera. Mayroon palang gera sa loob natin. Amen. Pag tayo po'y nagkukulan ng prayer, ay talaga namang magugulat ka. Makakagawa ka na ng hindi maganda. So sabi ng mga pastor, kung maari, palagi mong babanggitin kahit sa isip ang hallelujah, praise the Lord. Amen? No? Kahit sa isip. So hindi na makakapasok yung evil thoughts. Pag busy yung isip mo sa hallelujah, praise the Lord, pag magkaroon ng gap, papasok yung evil thoughts. Papasok yung mga naririnig natin. Papasok yung napapanood natin na hindi maganda, no? Nababasa natin hindi magaganda. So, kailangan talagang constant yan. Kasi ang demonyo, hindi rin natutulog. Naghahanap ng paraan to destroy every believers. Everybody say, praise the Lord. So, sabi dito, mayroon po tayong, kasi spiritual battle po ito, minamahal, mayroon po tayong spiritual weapon or weapons. Mayroon palang gera na nangyayari sa bawat isa sa atin, so kailangan mayroon tayong sandata. Labanan, yung gera na to. No? So sabi ng 2 Korinto, 10:4 ng 2 Korinto. Dito po sa 2 Korinto, 10, talata po 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Amen. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kapangyarihan ng Diyos kailangan natin. Hindi po yung sandatang karnal. Ano ba yung sandatang karnal? Ayun, ginagamit ngayon sa Israel. Ayun, example yan. No? Yung mga nuclear bombs, mga atomic bombs, mga rockets, mga machine guns, no? Yung mga Armalite, hanggang pinakamaliit na sandata na gawa ng tao. Hindi lang yon. Pati dila. Ginagamit yung sandata yan para sirain ang bawat isa. Amen. Pero sabi ng Bible, ang mga dila na magsasalita laban sa iyo, sila ay mapapahamak. Amen. Kung hindi ka gaganti.
Pero kung gaganti ka, quits. Hindi na sasaklolo ang Diyos sa'yo, gumanti ka. Di ba? Bakit pa sasaklolo ang mahal na Panginoon kung ikaw ay gumanti? Para bang suntukan ng mga bata at nakita mo sinuntok yung anak mo at yung anak mo naman ay sumuntok rin, kakampihan mo ba yun? Hindi na. Pareho lang sila nagsuntukan. Pero kung sinuntok yung anak mo at ang anak mo ay nakayuko lang, hindi siya umimik at hindi siya nag-response, siyempre bilang ama, i-rescue mo yung anak mo. Everybody say, praise the Lord. Tutulungan ka talaga. Bakit mo sinuntok yan? Hindi naman lumaban yan. Amen. Pero kung lumaban ka, okay lang. Lalo na kung makita mo, mas magaling pa yata sumuntok yung anak ko. Sige anak, yung tinuro ko sa'yo, gamitin mo. Uppercut. Diba? Pero kung makikita mo, sinuntok, tapos malaki pa yung taong sumuntok, 5 years old yung anak mo, yung sumuntok 10 years old, hindi pa lumaban, ay talaga naman. So, rescue mo yun. No, ganun din ang malapi noon. Huwag kang lumaban. Ang Diyos ang makipaglaban sa iyo. Everybody say, praise the Lord. No? Wala tayong panahon dyan. Ang panahon natin is to save souls. Magligtas ng kaluluwa. Magligtas. Wala na tayong panahon sa debate-debate na yan. Mayroon nga akong napanood, sabi ng isang Muslim na mangangaral. Sabi niya, ni isang himala, ni isang milagro, walang nagawa si Jesus. Sabi ng isang mangangaral na Muslim, si Jesus daw, ang Panginoon, ni isang milagro, wala siyang ginawa nung siya ay kasama ng mga apostoles. So ang rason niya, nag-quote sa Bible. Sabi niya, itong aking ginagawa, hindi ako ang gumawa, kundi ang Ama na nasa akin. Sabi, may punto din May punto, kaya lang kalahati lang. 50% lang yung punto niya. Totoo nga namang sinabi ni Kristo yon. Ang mga himala na ginawa ko, hindi akong gumawa, kundi ang Ama na nasa akin. Ang hindi niya nalalaman na sinabi ni Jesus yun para maniwala ang mga Hudyo na siya at ang Ama ay iisa. Yung hindi nila naunawaan. Amen. Katulad, palagi pong naririnig natin yan. Sabi ng mga pastor, hindi ako ang nagpapagaling sa inyo. Ang mahal na Panginoon, ginamit lang akong instrumento. Pero iba po yun. Iba po yun, minamahal. Na ginamit na instrumento. Pero ang mahal na Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, siya talaga ang Panginoon na galing sa langit. Hindi lang sila makapaniwala dahil paano siya naging Panginoon? Paano siya naging Diyos? Nakikita siya, ang Diyos ay Espiritu. At sabi ng mahal na Panginoong Hesus, darating ang panahon na ang totoong mananamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. So, pag wala ka talagang guidance ng Holy Spirit, hindi mo maunawaan yan. Everybody say, praise the Lord. Nung siya inabuhay namang muli, ang mga Muslim, hininiwala niyan na si Kristo ay pinako sa cross at namatay. Ang paniwala ng mga Muslim, hindi siya namatay at kinuha siya diretso sa langit, parang si Enoch. Yan yung paniwala nila. Pero ang katotohanan sa Bible, siya po ay pinako sa cross. Amen. At nung siya nabuhay naman muli, hindi naman lahat ng mga sumusunod sa kanya ay naniwala. Nag-doubt sila. Sabi ni Tomas, kung makita ko ang sugat sa kanyang kamay at paa,
yung na tamaan ng pako. Maniwala na ako na nabuhay siya. Yung nagpakitang malapino sa kanya. Tomas. Sige, pakita. Oh, nandito ang mga sugat sa aking kamay pa. Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Everybody say, praise the Lord. Oh, sabi ng malapino sa kanya, naniniwala ka dahil nakita mo ako. Pero mas mapalad yung hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sila. Oh. Nakita ba natin ng malapino? Hindi. Yung iba naman nakita ko, Brad. Yung rebulto, hindi naman totoo yun eh. Amen. Rebulto lang yun. Hindi nga sila sigurado kung yan bang totoong mukha ng Panginoon dahil wala mang picture sa unang panahon, wala mang kamera. Oh? So, patunay na hindi sila sigurado. Mayroon kang makitang itim na Kristo. Yung tinatawag lang Black Nazarene. Mayroon ka namang Kristo makita na maputi. Bluish ang mata. Oh. Parang British. Sabi ng mga Muslim, hindi yan totoong Kristo. Kasi ang mga Hudyo, brown daw ang mata. Eh, kung brown ang mata, parang Pilipino. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tapos mahaba pang buhok. Isabi ng Biblia, nakakahiya sa isang lalaki ang mahabang buhok. O sinuway pala ni Kristo yung nasa Bible. Gloria sa isang babae na mahabang buhok. Pero kung ang lalaki magpahaba ng buhok, nakakahiya. Pero ngayon, baliktad. Mayroon kang makasalubong, haba-haba ng buhok. Nakapalda pa. Yung lalaki pala. Mayroon ka namang makasalubong na army cut, nakapantalon. Babae pala. Talaga namang kung ano yung sinabi ng Bible, sinasalungat. Kung ano yung puti, ginawang itim. Yung itim, ginawang puti. Amen. Pero tayo na nasa katotohanan, alam natin. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minumahal. So sabi dito, sa Efesos 6:12, ang ating kalaban ay hindi nakikita. No? Invisible foes. Ang kaaway natin na hindi nakikita. Pag ikaw ay tinatanong, mayroon ka bang kaaway? Mayroon. Sino? Hindi nakikita. Pag ang kaaway mo ay nakikita, ay iba yun. Hindi dapat magkaroon ka ng kaaway na nakikita. Kasi sabi ng Malapinon, love your enemies. Pero yung hindi nakikitang kaaway, ay hindi mo pwedeng mahalin yun. Demonyo yun eh. Amen? Oo. Baka naman pagka-interpret mo yung love your enemies, pati si Satanas, love mo na rin. Hindi. Sabi nga ng Bible, submit therefore yourself to God and resist the devil, resist Satan, and Satan will flee away from you. James 4:7. Basahin muna natin, minamahal, yung Efesos 6:12. Ito po ang nakasulat. Dito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 12, ganito nasusulat. Sapagkat ang aking pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito, sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huh? For we wrestle not against flesh and blood. Everybody say, praise the Lord. Oh. Hindi pala kalaban natin yung may flesh and blood. Ibig sabihin, yung tao, tinutukoy doon. Amen. Pero kung halimbawa, mayroon kang nakitang post. Ang ganda ng post niya, Bible study. Hindi mo nilike.
Hindi mo hinart dahil galit ka. Hindi may kalaban ka nga. Naisahan ka ng kaaway. Sino nilalike mo? Yung naka-side view, naka-top view, naka-doon sa gilid ng beach, yung sa pangpang, gano'n. Bakit mo nilike yun? Hindi, friend ko siya eh. Best friend ko siya. O, di ba? Paano hindi mo nilike yung gawain ng Malapin nun? Yung nag-post kasi niyan, galit ako eh. Wala yun. Naisahan ka ng demonyo. Everybody say, praise the Lord. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness of high places. So sabi ng 4:7 ng Santiago, paano mo labanan ito? May kapangyarihan eh. Against principalities, against powers, may kapangyarihan. Against the rulers of the darkness of this world. Akala ba nyo yung gera doon sa Israel at saka Gaza, Russia at Ukraine, ay gera-gera lang yan? Mayroong kapangyarihan ng kadiliman na nagko-control dyan. Everybody say, praise the Lord. Nung inatake ng mga teroristang Hamas ang mga Hudyo, giniba yung pinaka-fence, pero questionable yun eh. Dahil, sabi ng sundalo na Israelite, pati siya nagtataka kung paano nagawa ng mga Hamas yun. Na kahit ibon, nadadapo doon sa fence na yon, ma-alerto na sila lahat dahil may sensor yon. May sensor. Kahit daga, tatawid at masagi niya yung fence na yon, ma-alerto na sila kagad. May naka-CCTV yan, talagang kitang-kita nila ang bawat sulok-sulok dyan. Naka-sensor yan eh. Pero binangga ng bulldozer, pinasabugan ng bomba, pumasok yung mga sasakyan ng mga pick-up, dala-dala yung mga Hamas na kumpleto ng armas, tapos binagbabaril yung mga tao doon na malapit sa kanila. 1,400 yata yung patay on the spot, yung panahon na yon. Nag-responde sila after 12 hours. Paano nangyari yun? There's something, malaking question mark yun. No? Malay mo kung pinahintulutan nila yun. Kasi sabi, sa investigation, pinull out ang mga army doon, nilagay sa West Bank. So wala talagang gwardya. Malay natin. Binigyan sila ng pagkataon na gagawa ng kademonyuhan para may rason na pulbusin na sila lahat. Para bang, alam mo yung laro ng chess na sacrifice i-sacrifice mo yung, kung isang queen, di ba? I-sacrifice mo yung horse, bishop, tapos mayroon ka palang plano na mamati yung kalaban, parang gano'n. Pagkakagat siya doon, papak, wala na. Kasi gawa ng demonyo lahat yan. Patayan sila ng 1,000 plus. Gumanti siya, 11,000 na. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi pulbusin nga, pagkatas mapulbos na, wala na sila, and then totally take over na sila. May hint na yung presidente ng Israel, we will maintain our security forces after the war. Sila na ang mag-control. No? So, ganun ang laro ng mundo. Mayroong nagmamanipula dyan
which is the evil forces. Satan. Amen. Kasi gustong i-establish ni Satanas yung panggobyerno na tinatawag na one world government, new world order. One religion, one government, one economy. Malapit na yan, minamahal. Oh, malapit na yan. Kunwari lang yung mga nagre-react sila, pero wala naman silang ginawa. Huwag isama yung bata. Huwag isama yung ospital. Doon nagtatago yung mga terorista. Doon sila magpapalipad ng rocket. So, walang katapusan. So we need God's intervention. Amen. Pag yan po'y mangyari sa buhay natin, parang mayroong gera inside us, na parang Israel at Gaza, sabi ng Bible, submit therefore yourself to God. 4:7 ng Santiago. Dito po sa Santiago, Kapitulo 4, talatay 7, pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, hindi ka pala lalaban. Ang gawin mo, magpakainit ka. Magpasakop ka sa Diyos. Kasi pag once na mag-react ka, maprovoke ka, mainis ka, baka naman lalayo ka na sa mahal na Panginoon dyan. At gagawa ka na ng sariling hakbang. So, ang mahal na Panginoon, tinuruan tayo. Ang mahal na pastor, di ba? Halos lahat na religious organizations, group, leaders, inaatake yung mahal na pastor. Nakikinig ba ang pastor? Pakinggan nga natin kung anong atake. Kasi sasagutin ko, no. He continued praying and fasting. Umiiyak sa mahal na Panginoon na magligtas ng kaluluwa. Magpadalang mahal na Panginoon ng mga kaluluwa, mga may sakit. So wala siyang panahon. Yung patuloy na umatake sa kanya, nagugulat, parang mauubos na lang yata tayo sa kaatake. Si Evangelist Almeida hindi gumagante. Nagalisan na tuloy yung membro nila. Bakit kaya? Inaatake yung Jesus kasi hindi naman sila nangangaway. Akala ko pa sa Diyos tayo. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? So, rebaptism. Dami. Doon sa Mindanao, mayroong pastor doon, nagkrusada tayo sa Quezon, Bukidnon. May pastor doon. Walang ibang topic. Huwag kayong dumalo sa Jesus Crusade, magkukrusada doon sila. Pareho lang ang bautismo natin. Opo, pastor. Nang papalapit yung krusada, mayroon siyang nahiringan, mayroong dadalo. Sabi kasi ni pastor, sabi ng pastor natin, pareho lang. Di, dalo tayo. Para ma-revive tayo. Nabalitaan niya yon. Gumawa siya ng ibang gimmick. Huwag kayong dumalo dyan. Kulto yan. Nung una, sabi, pareho lang. Naging kulto na tuloy. Maya-maya, na nagiinip yung kanyang beloved wife, yung asawa ng pastor, nag-rapture. Nakita ng kanyang beloved wife, na-rapture, taga Jesus Miracle Crusade. Sila hindi. Naniguro na siya ngayon. Pinuntahan yung preacher. Nakipag-usap siya gabi. Kasi nahiya siya na araw magpag-usap, baka makita ng membro. Nag-usap. So, discuss sila ng Word of God. Nakumbinse. Nagpabautismo siya, madaling araw. Yung pastor, bautismuhan mo ko. Kasi baka malaman ng membro kung nakakahiya. Madaling araw. Bautismuhan siya. Pagkatapos, umuwi na siya. Madaling araw, mga alas 3, alas 4. Nasalubong siya ng membro kasi pupunta doon sa Alagang Kalabaw. Madaling araw din pumunta sa farm. Pastor, ba't ang basang-basa po? Wala namang ulan. Hindi na siya makatakas. Sabi niya,
ni Brother Rody Manlolo. Nagparibaptize ako sa Jesus Miracle Crusade. So pakisabi sa lahat nating mga membro, dalo tayo. Mamaya, magparibaptize din kayo. Yun. Sigurista siya. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So, hindi lang siya ang nagparibaptize, buong pamilya niya, buong kongregasyon nila. Ngayon, patuloy siyang ginagamit doon sa bukid noon. Everybody say, praise the Lord. Kasi, atake ka ng atake. Pagdating ng rapture, maiwan ka tuloy. So, makiisa ka na lang na magligtas ng kaluluwa. May yung tinatawag na barking the wrong tree. Mali yung kinakaaway mo. So, maliligaw ka ng landas dyan. Wala tayong ibang kaaway, kundi ang hindi nakikitang kaaway. Pero kung mayroon kang kinaiinisan at mayroon kang galit ka sa tao, maiwan ka sa rapture. Frankly speaking po yun. With love. Amen. Grabe naman si Brother Danny, maiwan ako sa rapture. Hindi ko talaga matanggal-tanggal yan. Hindi mo talaga matanggal-tanggal yan. Kasi sabi ko nga kanina, minamahal, mayroon pong gera within. Sabi nga ni Apostol Pablo, mayroon akong gustong gagawin, hindi ko magagawa. Mayroon kong gustong hindi ko gawin, yun ang ginagawa ko. Yung gusto mong gawin na kabutihan, hindi mo nagawa. Pero yung hindi kabutihan na ayaw mong gawin, maya-maya, nagulat ka, nagawa ko. Amen. Di ba? So, huwag talaga magkulang. So, sabi dito, fight a good fight of faith. 1 Timothy 6:12. 6:12 ng unang Timoteo. Dito po sa unang Timoteo, 6:12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Maraming mga saksi. Sino kaya yung mga saksi? Marami. Kung hindi pa save ang loved ones mo, ayun, nagmamanman sa'yo yan. Hindi pa na-save ang asawa mo, sasabihin, mga anak, yung tatay nyo, nasa Jesus Miracle Crusade na. Tingnan mo, parang baliw na, nagtastas na ng kamay. Lumuluhod na, umiiyak, Ala, ganun ang tatay nyo. Pero dati, uuwi siguro, hindi baliw. Hindi baliw. So, nandiyan tatay nyo. Mag-bless kayo. Mahalin nyo yan. Tatay nyo yan. Mahalin nyo. Huwag nyo paringgan ng masama. Baka masampal pa kayo dyan. Kasi lasing yung uwi. Pero nung naborn again na, hallelujah, praise the Lord. Baliw ng tatay nyo. Ganun. Baliktad. Pero huwag kang ma-discourage doon. Sila ay isa sa mga saksi na nagbabantay. Tingnan natin. Baka hindi magtagal yan. Isang buwan, babalik din yan. Baka drama-drama lang yan. Isang buwan na, isang taon na, ganun pa rin. Pero mag-isip na sila. Ano kaya kung sasama na tayo sa tatay nyo para mag-born again rin tayo? Maya-maya, bigla kang bumalik sa bisyo. Bigla kang nang discourage. Sasama na sana kami sa'yo, pero baka ano nangyari sa'yo? Di ba? Hindi mo alam yun kasi. Sikreto lang. Tinitingnan ka ng mga kapitbahay mo. Tinitingnan ka ng estudyante mo. Tinitingnan ka ng coworker mo sa trabaho. Tinitingnan ka ng loved ones mo. Hindi sila nagmamarites. Nakikita nilang ilaw sa'yo. So kailangan magpatuloy ka. Fight a good fight of faith. Everybody say, praise the Lord. Huling talata.
Paano ka makalaban? Paano mo labanan si Satanas? It demands entire consecration. It demands entire consecration. Anong ibig sabihin nun? Sa 2 Timothy 2:4. Huling talata po yan. Ating po mga musicians, kindly prepare. 2 Timothy 2:4. Dito sa aklat ng pangalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, ganito na sa sulat. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi mahalubilo sa mga bagay na buhay na ito upang siya'y kalugdan siyang magtala sa pagkakawal. Amen. Everybody say praise the Lord. Di ba yung kawal, soldier, yung mga sundalo, pag ang asawa mo ay sundalo, kuminsan, once a year lang kayo magkita. Tawagan mo pag birthday, sweetheart, birthday mo ngayon, di ka ba uwi? Ala, may gira kami. Punta kami sa gira, sweetheart, huwag kang sumama, birthday mo ngayon. Baka bukas hindi ka na ma-birthdayhan. Wala, kawal kasi. Sundalo siya. Trabaho niya yun. Hindi na pwedeng, punta tayo sa gera. Ay sir, teka muna sir, birthday ko ngayon, uwi muna ako sir. Hindi pwede yun. Ha? Sinabi nito, no man that worrieth entangled himself with the affairs of this life. That he may please him who hath chosen him to be soldier. Subukan mo ngang tumakas pag may gera dahil gusto kong tumawag yung asawa mo. Mas takot ka pa sa asawa mo kaysa commander, officer. Sabi ng asawa ko, uwi ako eh. Pagalitan ka ni batalyon commander. Okay lang si batalyon commander. Yung commander ko ng asawa ko, hindi pwede yun. Pwede kang ma-dismiss sa pagkasundalo, matanggal ka. Ma-military court-martial ka. Kasi yung grupo nyo nakipagbakbakan. O di ba yung asawa ni Bathsheba? Sundalo yun, di ba? Yung ginalaw ni King David. Si Orya. Pinauwi ni Haring David. Para magsama siya sa asawa niya para hindi mahalata na nagalaw ni Haring David, yung asawa niya, na si Bathsheba. Umuwi. Bakit mahal na hari? Sumama ka muna, matulog ka muna sa asawa mo. At kumain ka ng pagkain na masarap. Ito, pagkain masarap. Pagkain ng harian. O ano sabi ni Orya? Na hindi mahal na hari. Hindi ko kayang matulog katabi ang asawa ko at kumain ng masarap na pagkain ng hari samantala mga sundalong kasama ko nakipagpatayan. So hindi siya sumunod sa hari. Bumalik siya doon sa gera. At sabi ni Haring David, ayan si Orya na yan, ilagay nyo sa front line para mamatayan. Kasi siyempre, magtaka, bakit kaya nabuntis si Bathsheba? Isang taon na akong hindi bumabalik. Diba? Amen? Everybody say praise the Lord. Yun, hindi nalugod ang Diyos sa ginawa ni King David. Nung naramdaman niya na hindi na nalugod, mayroong chapter doon sa Book of Psalms, sabi niya, created me a new heart, O God. Baguhin mo ang aking puso, Panginoon. Anuhin mo naman yung hari ka. What profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Hindi ba maramdaman mo yan? Pag mayroon kang kagalit, mayroon kang taong hindi mo mapatawad, something yung puso mo, hindi masaya.
Everybody say, praise the Lord. Pero kahit siniraan ka ng siniraan, hindi ka man gumaganti, ay talagang ang sarap matulog. Amen. Pero yung naninira sa'yo, hindi makakatulog. Baka iinom pa ng sleeping tablet yun. Hindi ko makatulog ah. Ano kaya? Inom ng sleeping tablet para makatulog. Kawawa naman. Pero ikaw, kahit siniraan ka, tulog na tulog ka kasi pagod ka, galing ka sa gawain eh. Uwi ka nila ng alas 12, alauna, alas 3, pagbagsak ng katawan mo, tapos pagising, puri ka na naman sa Malapino, di may gawain na naman. Awitan natin tayo Malapino. Hallelujah. Para sa mga baguhan, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Para sa matagal ng Kristiyano, pero hindi mo naramdam ang presensya ng Diyos, repent. Repent. Magsisi. Mahirap mahulog sa kamay ng Diyos. Pride comes first before destruction. So kung hindi mo naramdam ang presensya Malapino, lumuhod ka. Sabi nga ng mga pastor, pigayin mo sarili mo. Kung pwedeng umiyak ng dugo para maawa ang Malapino, gawin. Salvation is the greatest matter of importance. Ang kaligtasan, napaka-importante. Napaka-importante ang kaligtasan. Nagbibilang na tayo ng taon sa paglilingkod. Tapos hindi ka makakapasok sa langit. Itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Wala lang ikaw ay aking katabi, naging bahagi ka na nitong damdamin. Wala lang tayo ay magkasama, ang puso mo ay naging masaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay ang pag-ibig mo'y tapat at totoo, hindi nagbabago at hindi nalalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang ay buti mo. Hallelujah. Panginoon, nagbilang ang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Nasa ating kalagitnaan na presensya natin mga Pinoon. Banggitin po natin ang hallelujah, praise the Lord. Paulit-ulit na isigaw mo minamahal ang hallelujah, praise the Lord. Hanggang maramdaman mo ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Hanggang maramdaman mo ang presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kahit kailan pa, hindi mo ako iniwan. Ang awa mo'y
hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Panginoon, nagkinatatupad sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako'y ilito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Amen, hallelujah. Panginoon, nagkinakatapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Glory to Jesus, hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin naging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Kahit kailan hindi nagkukulang ang mahal na Panginoon sa atin, minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ibig mo Glory to Jesus. Hallelujah. Habang patuloy natin naramdaman ang presensya natin malapit noon, minamahal. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 sa akin walang hanggan. Ibig mo kuno kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Praise the Lord. Hallelujah. Inibig mo ako noon. Para po sa ating mga viewers, mga baguhan. Now is the day of salvation. Ngayon ang oras at araw ng kaligtasan, hindi bukas. Kung ikaw ay isang pastor na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito, panahon na. Walang kaligtasan sa Trinitarian. Kung ikaw isang Muslim, tanggapin mong mahal na Panginoong Hesus na tagapagligtas sa buhay mo. Sumunod sa panalangin ito, banggitin ito sa puso. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Patawarin mo ako sa lahat aking managawang kasalanan. Ako po ito sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan
sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. Sampo kay mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Kailangan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamalapi sa hallelujah. Sa lahat na tumagap sa malapinon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kabisatan. Iligtas mo sila. 10 ilang mamahal sa buhay. In the mighty of Jesus, I pray. Amen and amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y manalangin sa inyong pong mga pangailangan. Kung wala po kayong sakit, itaas ang inyong mga kamay. Ano po yung mga kahilingan? Hallelujah. Kailangan man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoon sa pong nadalangin ng iyong propeta sa uling kapanahonan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldis Almeida, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon. Sama-sama po kami nagsumamo sa iyo. Humingi ng kapatron saan kami hallelujah, nasumpungan namin mga pagkukulang, pagkakamali. Patawarin mong bawat isa sa aming mahal na Panginoon. Sa lahat na mayroon pong pangailangan, mahal na Panginoon, naramdamang mga karamdaman, pagalingin mo sa malang kapraanan na aking sinasuway sa iyo ng dakilang pangalan. In Jesus' name, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, hindi mo sa pagkabro, sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, hindi mo sa poverty, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At bago ko ibigay, minamahal, para sa ating announcement, ang